Hello, hello mga kawais mami, may isi-share ako today. Ang isi-share ko po ngayon ay tungkol sa GCash, yung pag-i-insert natin ng maling number o kaya naman may instances na yung number na pinapasahan natin ay hindi na active. So, ito yung pwede natin gawin para ma-refund natin yung pera, kaya umpisahan na natin. Ayan, press lang natin yung ating GCash icon sa ating phone. Tapos, i-login lang natin yung ating GCash account. Okay. Ilagay lang natin yung ating 4-pin number. Tapos, mapupunta na tayo sa ating profile. Dun sa bandang ibaba, ipipress lang natin yung ating profile icon para dito tayo mapupunta. And then, scroll up lang natin para makita natin yung help icon. Tapos, press lang natin yung submit a ticket. Okay, dito sa submit a ticket, marami tayong informations na kailangan fill upan. So, ito yung email address, active email address po na pwedeng mag-reply o pwedeng mag-update sa inyo sa GCash. Ayan. Sample lang po ito ha, hindi po gcash.email po yung ilalagay ha. Yung email address po nila kung saan pwedeng mag-update sa inyo sa GCash. And then, ito yung GCash registered full name. Ito yung registered name. Kailangan naman din ng valid ID, diba? Kapag naggagawa tayo ng account para ma-verify yung account natin sa GCash. And then, yung location, Philippines. Syempre, tapos yung mobile number natin. Dito sa concern category, press lang natin yung sa baba, and then mamimili tayo dito eh. Yung pinaka-concern mo, kung anong nangyari, pipiliin mo lang dito. So, ang pipiliin ko dito is send money, GCash to GCash, kasi doon tayo nagkaroon ng problema. So, yun, yung pagsasend natin ng GCash to GCash. Tapos, ito ang lalabas, mamimili ka rin dyan, ilalagay mo din kung anong nangyari. So, kung sakaling naglagay ka ng old number, kagaya nung nangyari sa akin, old number, hindi na active yung number. Ayan, yun yung prines ko. Then, what happened? Ito yung prines ko dito, the recipient gave an incorrect. Dito sa kindly provide all the details that will help you assist. Ayan, ilalagay natin dito kung anong gusto nating mangyari. So, i-request natin na ma-refund na yung funds kasi nga, yung number na pinapasahan natin is mali or hindi na active. So, ayan. Type lang natin. Tapos, ilalagay din natin dito yung ating yung ginamit na number sa pagsisend ng pera. Ayan. Medyo mabagal lang. Okay. So, kailangan alam natin yung full registered name nung account na pinagpasahan din nung pera, nung funds. Kasi ilalagay din natin siya dito. So, hindi pwede yung asterisk yung ilalagay mo. So, dito sa pagre-refund ng pera or pagpa-process ng ganito, kailangan both parties alam. Yung nag-send at saka yung nakatanggap. Kasi ilalagay mo yung mga details. Ayan, sender. Tapos yung GCash number na ginamit sa pagsisend ng pera. Ayan, recipient. Yung full name. Yung registered name ng account, and then yung GCash number. Etong GCash number na to, yung pinagpasahan mo ng pera, hindi pa to yung tamang number na dapat. Kasi ito yung prinoseso, diba? Ito yung na-process.
Okay. Tapos, dito na tayo sa GCash registered email address. So, kailangan yung email address nung naggawa ka ng GCash account, yun ang ilalagay mo dito. Ayan. Sample ulit ito ha, hindi ilalagay gcash.com. And then yung sender's number, yung ginamit na account. And then yung maling number na pinagpasahan ng funds. And then yung correct na number na dapat pagpapasahan. Tapos, yung registered name of the correct recipient. Tapos, yung date of transaction. Kung kailan nangyari yung transaction. So, kailangan accurate lahat yan. Kailangan tama. And then, kung naka-receive tayo ng reference number, lalagay natin yung yes. Tapos, i-attach lang natin dito yung screenshot. And then, yung amount. Kung hindi naman tayo nakatanggap ng reference, no na lang. And then, press lang natin yung submit. Tapos, ito na yung lalabas niyan. Pag nakapag-submit tayo ng ticket, ito yung sample ng isa kong transaction dati sa nung March 29. Ito naman ang naging problema nito is mali yung account number, bank account number. Ayan. Sample lang naman ito. Tapos may ticket number na nandun sa taas. Tapos si GCash, mag-update siya sa inyo through email na binigay ninyo. Kagaya nito na nangyari sa akin last December 29. Yan. Bali, after 24 hours, na-refund yung pera. Ang problema naman nito is mali yung number kasi hindi na siya active. Ayan. Sana nakatulong sa inyo. See you next video. Maraming salamat.